Amen. Sa mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At panibago na naman ito. Amen. So, ang schedule natin ngayon ay Week 35, Day 4. Week 35, Day 4. So, mag-umpisa na tayo. John 1:29. The next day he saw Jesus coming to him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So ano nakikita niyo rito? The Lamb of God. So ang Panginoong Hesus ang Lamb of God, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nang ibig sabihin, siya ang totoong hain o sin offering. Siya ang totoong sin offering. Sa lumang tipan, yung mga kordero, mga ano lang siya, mga type lang siya o pagsasalarawan. Kaya paulit-ulit eh. Pero nung dumating ang Panginoon, binanggit na siya ang totoong Lamb of God. Ang totoong hain sa kasalanan na inihain ng kanyang sarili sa krus ng minsan lang. Hindi na inulit, minsan lang. No? At ang kanyang paghain ng kanyang sarili ay siyang naglutas ng problema ng kasalanan. Isang paghain at inalis niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Amen. Romans 8:2-3. For the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. Amen. God, sending His own Son in the likeness of the flesh of sin, and concerning sin, condemned sin in the flesh. Amen. So, dito makikita natin na ang kordero ng Diyos ay ang anak ng Diyos, no, na dumating sa anyo ng laman. No? At itong anyo ng laman, tinawag siyang anyo ng kasalanan o laman ng kasalanan. At kung saan sa pamamagitan ng anyo ng kasalanan o laman ng kasalanan, no, kanyang kinondena ang kasalanan sa kanyang laman sa pamamagitan ng kanyang laman. Amen. The efficacy of sin offering is not just the fact that it deals with sin. The result is far greater. In the sin offering, the fallen man, the old man, included in the flesh of Christ, is dealt with. Sin in the nature of fallen man is condemned. Satan's sin itself is destroyed. The world is judged, and the ruler of the world is cast out. So malawak ito. No? Kadalasan, ang iniisip lang natin, ang Panginoon bilang sin offering, tinuos lang niya yung kasalanan. So parang yun lang ang alam natin. Kasi sabi, bilang kordero ng Diyos, inaalis niya ang kasalanan. Kaya ang iniisip natin, etong kordero ng Diyos, bilang hain ng kasalanan, ay para alisin ang kasalanan. Tama naman yan. Pero higit pa dyan at malawak pa dyan ang naisagawa ng ang Panginoong Hesus ay naihain bilang kordero ng Diyos. Amen. So, binabanggit dito na ang ating natisod na tao, ang lumang tao, lahat ng ito ay nailakip sa laman ni Kristo. Nailakip siya. At nung ang Panginoon ay inihain niya sa krus ang kanyang laman, itong mga bagay na ito ay kasamang natuos. Ang ating natisod na tao, ang ating lumang tao. No? At higit pa dyan, ang kasalanan ng natisod na tao ay nakondena. Higit pa dyan, si Satanas, kasalanan mismo ay nawasak. Higit pa dyan, ang sanlibutan ay nahatulan. At higit pa dyan, ang Panginoon
o tagapamahala ng sanlibutan na walang iba kundi si Satanas ay na-cast out. Ibig sabihin, napalayas, nawala, nabura. Kaya ang lawak ng na-accomplish o epekto ng sin offering na ito. Diba? Ang kasalanan, ang natisod na tao, ang lumang tao, ang sanlibutan, si Satanas, lahat ng yan natuos sa isang offering na walang iba kundi ang kordero ng Diyos. Lahat yan, natapos ang problema. Meron pa actually, pati kamatayan, natapos din dyan. No? At ano pa, yung mga sakit natin, pinasa niya sa krus. Ang daming na isagawa nitong isang paghahain na ito ng kordero ng Diyos. Ang lawak. Kaya hindi lang sin yan. No? Ang dami. Amen. If we see this revelation, we will see that taking Christ as our sin offering is not simply a matter of confessing our sin and having it dealt with. Taking Christ as our sin offering also means that our old man, Satan, the world, and the struggle for power are dealt with. Since all these things are included in the sin offering, taking Christ as our sin offering is not a simple matter. Praise the Lord. So minsan hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita na talagang marami ang na-accomplish ng Panginoon bilang sin offering. Amen. So inulit dito, si Satanas, okay, ang ating lumang tao, ang sanlibutan, at ang mga pagpupumilit sa kapangyarihan na natuos din. Kaya halos lahat ng negatibong bagay natuos. Walang natirang negatibo. Lahat ng babanggitin mong negatibong bagay natuos sa isang hain na isinagawa ng Panginoon. Kaya minsan ginagamit natin yung term na all-inclusive death. Nagpapaloob sa lahat ng kamatayan. Isang kamatayan na tumapos sa lahat ng mga negatibong bagay. Amen. So the New Testament emphasizes the fact that Christ was crucified in the flesh and died in the flesh. He did not die in anything other than the God-condemned flesh. When the Lord Jesus was crucified in the flesh, God condemned sin in the flesh. Sin is not merely a matter. Sin is a person, and this person needed to be condemned. Through the Lord's death on the cross, God condemned sin in the flesh. This means that when the flesh was crucified, sin in the flesh was condemned. Amen. So yung term na flesh kasi, pag ite-trace mo yung history niya, yung tao naging flesh pagkatapos siyang natisod. No? So bago siya natisod, siya ay tinatawag na buhay na kaluluwa. Maganda pang pakinggan, buhay na, kaluluwa pa. Subalit pagkatapos na matisod ng tao, tinawag siyang laman. So ang laman ay ang pinananahanang lugar ng kasalanan. At ang kasalanan, hindi lang siya basta kasalanan na isang bagay na kung ano, na marumi o ano. Kundi sa Biblia, ang kasalanan ay isang persona. Isang persona. Kaya nga, nung pag binanggit ang kasalanan sa Biblia, meron siyang dalawang aspekto. Yung isa ay sins with S. Sins, mga kasalanan. At ito ay tumutukoy sa mga gawang kasalanan. Pagnanakaw, pagpatay ng tao, pangangalunya, pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan. So lahat ng mga gawang yan ay tinatawag sa Biblia na sins with S. Plural siya. Pero pag binanggit naman ng sin, singular, ito ay tumutukoy sa nature, sa kalikasan ng kasalanan, na walang iba kundi isang buhay na persona. Ang kasalanan ay tumutukoy kay Satanas mismo. Si Satanas ang kasalanan.
isang persona, isang buhay na entidad na naipasok tungo sa tao. Si Satanas, nung nakapasok siya sa tao, naging sin siya. Sin siya. At dahil sin ito ay nagsasanhi ng sins. Sapagat yung kalikasan ay nasa atin na walang iba kundi ang buhay na persona ni Kristo, ito ang dahilan bakit tayo nagkakasala. Dahil sa kalikasan ng kasalanan na nadala tungo sa loob natin. At itong laman naman ang pinananahanan ng kasalanan. Subalit, purihin ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay naging laman. Ang kanyang pagiging laman ay sa anyo. Anyo lang, yung itsurang laman lang. Pero walang kasalanan. At itong laman na ito, inilagay ng Diyos diyan ang mga negatibong bagay. Kasi laman siya eh. May kapasidad siya na mailagay ang kasalanan, si Satanas, ang sanlibutan, at ang laman mismo ng tao, lahat na maruruming bagay, nilagay dito sa laman na ito. Na kung saan ang Panginoon ay naging laman. At yan laman na yan, hindi naman kasalanan niya, kundi parang naging container siya, naging lalagyan siya ng mga negatibong bagay. At kalaunan, itong laman na ito, dinala sa krus. Crucified, tinapos, giniba. At lahat ng meron siya, nawasak. Nakondena, nabigyan ng katapusan, namatay, naglaho. Kasi ang crucifixion ay ang end, katapusan ng mga bagay. Lahat ng mga bagay na nilagay sa krus, tatapos na yan. Crucify yan. Kaya, paano tinuos ang kasalanan? Sa pamamagitan ng laman ng Panginoon. Na dinala niya sa krus, at sa pamamagitan ng krus, binigyan niya ng katapusan lahat ng mga bagay. Kaya yung laman parang trap yan eh. Trap yan. Na ang ibig sabihin, pumasok dyan si Satanas. Pumasok dyan yung kasalanan. Pumasok dyan yung sanlibutan. Pumasok dyan ang lahat ng mga negatibong bagay, at dahil nandyan na sila, dinala siya sa krus. At doon, boom! Binigyan siya ng katapusan. So, ganyang paraan na natuos ang lahat ng mga negatibong bagay. Sa pamamagitan ng laman. Si Kristo na naging laman, at kung saan yung laman ay nadala sa krus. So, malinaw, di ba? Amen. Romans 6:6 tells us that our old man was crucified with Christ. Our old man is in the flesh. Because Christ was crucified in the flesh, our old man, who is in the flesh, could be crucified with Him. So yun, yung old man natin, na-crucify na kasama ni Kristo. Na ang ibig sabihin na ilakip siya doon sa laman na nadala sa krus. Kaya yun ang katapusan ng ating old man. So yung lumang tao, tapos na. At ito ay tinapos sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon sa krus. Amen. Amen. So through the death of Christ, not only was a sin condemned, and not only was our old man crucified, but also Satan, the devil, was destroyed. So, hindi lang yung old man, hindi lang yung sin. Si Satanas mismo ay winasak dyan sa krus. Winasak siya sa pamamagitan ng laman na nadala sa krus. Nandun din si Satanas. Amen. Amen. Furthermore, through the cross of Christ, the world was judged, and the ruler, the prince of the world, has cast out. This means that through Christ's death in His flesh, all negative things were dealt with. Kaya once and for all,
Sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon sa krus, lahat ng mga negatibong bagay ay natuos, nawala, ginagiba, binigyan ng katapusan. So yan yung istorya. Hindi lang siya sin. Yung sin, isang maliit na bahagi lang yon. No? Kundi lahat ng negatibong bagay. Kasalanan, mga kasalanan. Sinabi ko kanina, iba yung kasalanan, iba yung mga kasalanan. Si Satanas, ang buong sanlibutan, nadala rin dyan. Maging ang kamatayan na dinala ni Satanas, nadala rin sa krus, nawasak na siya. Wala nang kamatayan, wala nang kasalanan, wala nang mga kasalanan, wala na si Satanas, wala nang sanlibutan. Anong meron? Si Christ. Ang church, andyan. No, naibunga. Ang church na naibunga ng crucifixion ng Panginoon at kanyang pagkabuhay na muli. Amen. Amen. So we need to have this realization whenever we take Christ as our sin offering. The sin offering means that sin in the flesh has been condemned, that our old man has been crucified, that Satan has been destroyed, and the world has been condemned, and the ruler of the world cast out. Amen. So dapat meron tayong malinaw na pagkatanto. Amen. Meron tayong malinaw na pagkatanto. At ito ay isang accomplished fact. Isang katotohanan na isagawa ng Panginoon. Na kung saan lahat ng mga negatibong bagay, kasalanan, o mga kasalanan, at ang sanlibutan, si Satanas mismo, ang ating old man, ang ating laman, ang lahat ng ito ay napako na sa krus at nabigyan na ng katapusan. Amen. 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 When we repented to the Lord and received Him as our Savior, we were enlightened to see that we are evil and under God's condemnation. The more we love the Lord, the more we realize that we are evil. The more a believer prays, the more he feels that he is too evil. Eventually, we are brought to the realization that even today as a Christian, seeking after the Lord, we are nothing but a totality of sin. Amen. So, bakit nga ba ganyan? Na mula nung tayo ay nagsisi at nanampalataya sa Panginoon, nakita natin kung gaano tayo kasama. Nakita natin kung gaano tayo makasalanan. At lalo natin minamahal ang Panginoon. Lalo natin natatanto na tayo ay mga masasamang tao. Lalo tayo nananalangin. Lalo natin nararamdaman na tayo ay masama. So kalaunan, nagkaroon tayo ng pagkatanto na sa ngayon bilang mga Kristiyano, na naghahanap pa rin sa Panginoon, tayo ay mga totality of sin. Kabuuan ng kasalanan. Pero nung araw, hindi natin masyadong natanto yan. Bago ka manampalataya, feeling mo okay ka. Tama lang ako. Komportable ko sa sitwasyon. Pero bakit nung nanampalataya tayo, nagsimula tayo maglingkod sa Panginoon, maghabol sa Panginoon, manalangin, magmahal, lalo natin nakikita na tayo ay masama. Bakit ganon? Alam nyo kasi, tayo ngayon ay nasa liwanag na. Dahil nasa liwanag na tayo, na-expose ang lahat ng mga kadiliman sa buhay natin. Nakikita na natin ito ngayon. Bago tayo manampalataya sa Panginoon, nasa kadiliman tayo. Wala tayong nararamdaman. Okay lang tayo. Lalo na pag may pera ka, feeling mo, wala ka ng problema. Okay lang. Pero ngayon,
Diba? Naku, Panginoon, maawa ka sa akin. Marumi ako. Ako'y masama. Makasalanan ako, Panginoon. At ito ay nakikita natin sa liwanag ng Panginoon. Kaya huwag tayo magtaka dyan. Amen. If we realize we are sinful and begin to confess our sins, we may find that the more we confess, the more there is to confess. One day, having the deep sense that I needed to be alone with the Lord, I went to a secluded place, kneeled down, prayed, and began to confess my sins. My confession went on for a long time. Prior to that time, I did not know how sinful I was or how many sins I had. I saw that everything I had done since my youth was sinful, and I made a thorough confession to the Lord. So ito ay karanasan ng isang kapatid na nagbigay ng mensahe. So sinasabi niya rito na yung may isang pagkakataon, nanatili siya sa Panginoon. Lumuhod siya. No? At plano niya maghayag ng kanyang mga kasalanan sa Panginoon. At natuklasan niya, habang naghahayag siya ng kasalanan, lalong ang daming kasalanan na kailangan niyang ihayag. Ang dami. Parang hindi maubos. No? At ang kanyang pananatili sa Panginoon, umabot ng matagal. Umabot ng matagal. Okay? At yung mga bagay na hindi niya naiisip, pinakita sa kanya ng Panginoon, pinakita ng Panginoon, gaano siya makasalanan. No, nasimula nung kanyang kabataan, ang dami na niya nagawang kasalanan. No, kaya ang daming confession ang kanyang ginawa sa Panginoon. So ito, totoong karanasan ito. Maaari may panahon na wala kang ganyang consciousness. Pero dahil pumunta siya sa Panginoon, ang tindi ng liwanag. Ultimo nung bata siya, nakita niya ang sitwasyon niya. Napakaraming kasalanan. Napakasama. No? At dahil diyan, ang dami niyang kinonfess sa Panginoon at hindi niya namamalayan, siya ay nananatili sa Panginoon ng matagal. Meron ba kayong ganyang karanasan? Ako, meron din ganyang karanasan eh. Minsan, nag-confess ako. Ang dami na kinonfess ko. Hindi ko na napansin yung oras. Ang tagal na pala. Ang dami pala. Bakit? Kasi tayo ay nadala sa Panginoon na siyang liwanag. Sa kanyang liwanag, walang nakatago. Lahat naka-expose, lahat nakahantad. Lahat nakikita natin. Pati mga maliliit na kasalanan. Pati mga bagay na noon iniisip natin hindi kasalanan, kasalanan pala. Pati mga bagay na may kinalaman sa ating pag-uugali, asal. Kasalanan din pala na kailangan natin i-confess. Noon, hindi natin nakikita yan. Diba? Halimbawa, palagi ka nalilate sa meeting, hindi mo nakikita kung nagkakasala ka. Feeling mo, normal lang yan dahil matraffic eh. Sorry, matraffic. Late na naman. Sorry, matraffic. Late ulit. Sorry, talaga matraffic eh. Late ulit. Late. Sorry. Late. Matraffic. Pero nung pumunta ka sa Panginoon, pinakita niya ang kondisyon mo. Pinakita niya ang kondisyon mo. At may mga kapatid naman, nanghihiram, nangungutang, kalimutan. Wala silang feeling. Mayaman naman tong tao to. Ano na ba naman sa kanya tong inutang ko? Barya lang to. At ano na ba naman sa kanya tong hiniram ko? Lumang gamit. Hindi na niya ito papansinin. Wala siyang feeling. Pero nung dumating siya at nadala sa kanyang ang liwanag ng Panginoon, nakita niya, Panginoong Jesus, ganito pala ako kasama. Diba? So, ganyan, mga kapatid. Minsan, inuubos natin ang oras natin sa mga walang kwentang bagay.
nasa YouTube, nasa Facebook, di ba? Nasa mall, nakikipaghuntahan doon. Di ba? Tulog ng tulog, kain ng kain. Wala tayong feeling. Hindi tayo resourceful. Pero nung dumating ang liwanag ng Panginoon, may pagkukondena. Pagkukondena. At nakita natin, gaano tayo kasama. Kaya sa pamamagitan ng liwanag, no, i-expose tayo at marami tayong i-confess sa Panginoon. Amen. Amen. God is light. Ito, God is light. Ang Diyos ay liwanag. Matindi itong liwanag na ito. Matindi siya. Para siya matinding sikat ng araw. Pati mga alikabok nakikita. Minsan na-impress nga ako doon sa halimbawa ng isang kapatid. Sabi niya, may isang butas na pumasok yung liwanag ng araw. Doon sa butas na yun. Yung kanyang sinag. Yung dinaanan ng kanyang sinag. Kitang-kita mo yung mga alikabok na maliliit. Nakikita. Ang dami palang alikabok. No? Pero pag sinarahan mo yung butas na yun, wala kang makikitang alikabok. Pero sa ilalim ng tindi at sikat ng araw, na-expose yung maliliit na mga alikabok. Nakaganon yung sinag ng araw. Nakikita mo, daming alikabok na lumilipat doon. Ang dami, mga alikabok pala yung lugar. Hindi mo alam, hindi mo nakikita. Madalas ganyan tayo. Marami tayong kasalanan, marami tayong kalikuan. Hindi natin alam, hindi natin nakikita. Pero isang araw, nagbukas ka sa Panginoon, ang liit lang ng binuksan mo. Bukas, pumasok yung liwanag, ayun na. Nakakita ka na. Gaano pa kung malaking bukas ang gagawin mo? Kaya, kapag natapos kang maghayag na marami mong kasalanan, wow, ang sarap ng feeling mo, ang gaang, ang lakas ng espiritu mo. At higit na buhay ang natamo mo. Yun ang resulta. Pagkatapos tayo maghayag ng kasalanan, mahugasan ng kanyang dugo. Kaya may mga panahon hindi natin ginagawa yan, natatabunan tayo. Hindi tayo lumalago. Kasi ang dami mga kasalanan at kalikuan na nag-accumulate sa atin, hindi natin naihahayag sa Panginoon. Amen. The sin spoken of in 1 John is not an insignificant matter. Sin is God's enemy, Satan himself, and this involves the power struggle between Satan and God. This power struggle includes us. We are involved in it. Amen. So sin, huwag niyo maliitin ang sin. Ang sin ay si Satanas mismo. No, na may kinalaman sa atin. Sabagat ito ay kasalanan at ito ay si Satanas, ang nangyayari tuloy, nagkakaroon siya ng bahagi sa buhay natin. Diba? So, part ng life natin ay ang kasalanan. No, at dahil ang kasalanan ay si Satanas, naging bahagi ng buhay natin si Satanas. Pero purihin ng Panginoon, sa pamamagitan ng liwanag, no, lahat ng ito ay na-expose, hinahantad, tinutuos, no, at tayo ay napapalaya mula sa mga bagay na ito. Kaya ang ganda nito, pinakita sa atin na hindi simpleng bagay, no, yung sin offering, kundi napakalawak ng kanyang epekto. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang sin offering. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang naglilinis at nag-aalis ng kasalanan namin. Salamat din Panginoon na sa pamamagitan ng iyong crucifixion, binigyan mo ng wakas ang lahat ng mga negatibong bagay. Ang lahat ng mga negatibong bagay ay naipako sa krus. Nagkaroon ng kamatayan at katubusan. Salamat, Panginoon. Ngayon kami malaya na. Nawa magpatuloy kami at tamuhin ka bilang aming sin offering.
Amen.